So ayun mga kares, gagawa tayo ng pugon. So yung tawag dito cast iron stove. So meron na siyang plate. So butasan lang namin to. So dalawang butas lang yung ating kalan na gagawin mga kares. So nabibili po ito sa Shopee o Lazada. So tingnan nyo. So ang pangalan nito cast iron stove. Yan. So tatanggalin lang ito. At bubutasan natin tong 1/4 na plancha na to. So plate. Yan. Steel plate. Steel plate. So mabibili po ito sa Shopee o Lazada mga kares. Yan. Palit ng palit. So mamaya papakita ko kung paano ito install. So mag-asintada ka lang, madali lang po ito install. So kahit kayo lang gumawa. So mamaya mag-aasinta kami dito mga kares. Yan. So dito ipipesto yung ating kalan. So bubutasan lang po ito. So kung bibili kayo mga kares, meron ding mabibiling may plate na. So nagtitipid si boss kaya meron siyang plate. Kaya ito lang yung binili niya. So mas mabilis ikabit kung meron ka ng plate na ganito. So ayan mga kares, nabutasan na natin. Yan. So gamit ang welding yung pangbutas dito. Ganun din sa kabila. Yan. So okay na. So gagawin na lang natin yung papagawa natin yung pinakabahay niya dito. So asintadahan na lang. So yung position niya pa ganyan. So yung tambot niya dyan. So pasintadahan muna natin mga kares. So nakahanda na yung hollow block tsaka halo. So na-set up na natin tong ating pugon mga kares. So yan. So hindi ko na pinagkita yung paggawa mga kares kasi busy tayo. So ayan. So papakita ko lang para magkaroon kayo idea. So ito na yung pinaka-slab niya. So bubuhusan natin yung flooring. So yun mga kares, magkatapos ko siyang flooringan. So maglalagay tayo ng hollow block sa pinakagilid para may papatungan itong ating plate. Yan. So nasintadahan ko na. So maglagay pa ako ng isang division dyan para sa lababo. So pagkatapos nyo na magpapalitada na tayo. So lagay pa natin yung panyapan ng tambutso pataas. So titignan natin kung padiretso o paslant. So ayan, lagyan muna natin ng hollow block sa gilid.
So ayan, mas madaling kumuha mga karis kung mayroon kayong plate. Ayan. So magpapalitada muna tayo mga karis at gagawin natin yung pinaka stand ng ating lababo. So ito yung ilalagay dito mga karis na binili ni boss. So ito yung binili ni boss mga karis. So ito mayroon siyang plate kaya naka-menos siya. So ito lang yung binili niya. So ayan. 20 minutes later. So ayan mga karis, okay na itong ating pugon. So hindi ko na siya naipakita kung paano siya ginawa. So baka makakuha lang po kayo ng idea about dito sa iron stove. Ayan. So ito yung tambutso niyang ginawa ko. So nilagyan lang natin sombrero sa taas para hindi pasukin ng tubig. So konting idea lang sa paggawa nito mga karis. Huwag kayong maglalagay ng nakapix po ito. So mahuhugot po ito mga karis. Nilagyan ko lang para hindi na umusok dito, pero once na kailangan barado ito, pwede itong tanggalin. Yan, yun lang yung tips na may bibigay ko sa inyo. Huwag kayong maglalagay na naka-steady po ito. So kailangan yung pwede siyang hugutin kasi ito yung nababara ng abo, itong parting to. So yan, ito na yung ating pugon. Yan. So ayan, okay na. So di patong lang po ito. So pag napalitan na, so ipapatong na to. So pipinisin na lang natin ng kapantay niya. So tignan naman natin sa loob. So ayan. Tanggalin natin yung takip. So kung mapapansin nyo, may umbok doon sa taas ay sa gitna para yung apoy hindi siya bubulusok papunta sa tambutso. Kumbaga sasagi muna sa pangalawang butas natin kung may hams siya. Yan. So kung isa lang yung gagamitin mo, sarado mo to. So ayan. So yun po yung pinaka-hams niya sa loob. Yun po yung aking sikreto sa aking pugon. So naglalagay ako ng pinaka-hams para hindi bubulusok papunta sa tambutso yung ating apoy. So dito muna siya tatama bago siya pupunta doon. So ayan. So ayos na rin tong ating lababo. Para may lababo naman tayo dito sa malapit sa ating lutuan. So simpleng lababo mga kares, ang ganda. So gawa ko po yan mga kares. Yan, so napalitadaan na lahat. So sa silong na lang. Yan. So lalagyan na lang po ito ng cyclone wire. So yan. So okay na rin itong ating pinaka gate nya. Yan. Diba? So dito ilalagay yung ihawan ni boss yan. So tignan yung pinakita ko lang mga kares para magkaroon kayo ng idea. Madali lang po ito gawin. Gawa lang po ito sa hollow block. So pag napalitan mo na, pwede mo lang ipatong yung pinaka steel plate nya. So yan, pwesto, may kalan ka na. So kung bibili kayo, pwede rin yung 3 butas mga kares. May nabibili po siya sa Shopping to. Kung wala kayong mahanap na steel plate, so may nabibili na kasama nito na steel plate. So may butas na po yan.
So ikakabit nyo na lang. So kung meron kayong ganito, medyo mahal nga lang ito mga kars, pero tumatagal naman. So matagal nyo pong gagamitin yan. So itong tambot yung kinabit ko, bakal. So may nabibili na paso mga kars na pwede nyong gawing tambutso. Mas maganda po kung paso yung gagamitin. So ito yung mayroon dito, kaya ito na yung kinabit ko, yung 4x4 na tubo na tubular. 4x4 po yan na tubular. So ayan mga kares, okay na itong ating iron stove o pugon na tinatawag sa amin dito. So hanggang dito muna mga res, baka nyo na lang po yung susunod kong video. So shout out kay Mami Del. So magbibigay na naman siya ng tulong si Mami Del sa akin. So napakabait ni Mami Del. So pagdadagdag sa pambayad sa school ng anak ko, kasi kinulang talaga ako mga gawa na nagkasakit tayo. So nag-absent tayo ng ilang araw. So sa isang mahirap na kagaya ko, matinggal lang ng isang araw o 2 araw na hindi makapagtrabaho, kukulangin na yung ating budget sa liit ng sweldo. So lubos akong nagpapasalamat kay Mami Del, o tinatawag kong ate, Marcel Basco. Marcel Niña Basco. Salamat sa iyo ate, bait mo sa akin. So hindi mauubos yung pasasalamat ko sa iyo. So ingat ka palagi ate, alagaan mo yung sarili mo. So yan ate, lubos akong nagpapasalamat muli. So ayan mga kares, hanggang dito muna. So break time, kaya nakapag-vlog tayo.